Maria's POV. Tahimik na nakaupo sa cottage si Maria makalipas ang ilang oras na pamamahinga niya sa loob ng klinik. Bagamat maayos na ang pakiramdam niya ngayon, hindi pa din maalis sa isip niya ang nangyari kaninang tanghali na muntik na niyang ikapahamak. Laking pasasalamat niya kina Jeffrey at Gabriel na nagligtas sa kanya. Huy! Napapitlag siya nang bigla siyang tawagin ni Jazz na kanina'y naiidlip lang sa tabi niya. Iniisip mo pa din ba ang ganap kanina? Hindi siya nakasagot. Bakit ka kasi nagpunta sa malalim gayong alam mo namang malakas ang alon? Bruha ka talaga. Alam kong kasalanan ko. Pero hindi ko naman alam na sapat ang lakas nito para tangayin ako. Depensa niya. Napakamot naman bigla si Jazz at iniba ang usapan. Parang bugok naman kasi yung lifeguard nitong resort. Biruin mo, hindi daw nakapokus sa trabaho. May kausap daw sa telepono nung time na nalunod ka. Oh, so anong nangyari sa lifeguard? Ayun, sinisanti ng may-ari. Diretsong sagot ng kaibigan. Masyadong istrikto ang owner nitong resort at hindi itinotolerate ang kapabayaang nangyari. Paano na lang kung wala yung dalawa? Eh di bangkay ka nang naiahon kanina. Matagal-tagal din katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa bago siya nagpasyang magsalita. Lumingalinga siya sa paligid na parang may hinahanap. Nasaan pala si Margaret? At yung iba? Andun silang lahat sa lodge nagpapahinga. Tugon ni Jazz. Si Sir Gabriel. Napatakip ng bibig ang kaibigan at kalaunay tinusok-tusok ang braso niya. Hoy, ikaw ha? Masyado ka nang attached kay Sir. May something special ba sa inyo? Kasi kung maalala ko kanina, matapos kanyang i-CPR niyakap ka niya. Sobra itong nag-alala sa'yo. Tudyo nito na may kasamang hampas sa balikat. Tumigil ka nga, Jazz. Walang espesyal sa amin ni Sir. Tanggi ng kaibigan. Huwag ka nang in denial dyan. Ikaw mismo nagpapakita ng ebidensya. Nagbablush kayo. Kunwari ka pa. Sabay turo sa namumulang pisngi niya. Alam mo, puro ka kalokohan. Tumigil ka na nga. Aniya pero sadyang makulit si Jazz at hindi ito tumigil sa panunukso. Napaiwas siya ng tingin at lihim na napangiti. Hindi niya maalala ang sinasabi ni Jazz na pagyakap ni Gabriel sa kanya kanina. Pero sakali mang nasaksihan yon ng kanyang mga mata, it is a step in the right direction at unti-unti ay mapapaamo niya din na mabangis na tigre sa katauhan ni Gabriel. What's going on here? Kapwa sila napalingon sa direksyon na pinanggagalingan ng boses na yon. Sir Gabriel, nandyan ka pala. Tawag ni Jazz sa amo nito na kararating lang. I just woke up. How's everything here? Wala namang bago, sir. Maliban kay Maria na medyo namumula. Jazz! Sita niya dito na medyo napipikon sa kakulitan ng kaibigan. Pasok man ako sa lodge. Maiwan ko man kay ni sir. Bye-bye! Hoy, Jazz! Wag mo naman akong... Ay... Napabuntong hininga na lang siya na makitang papalayo na si Jazz mula sa kanila. Maya-maya ay naupo si Gabriel sa tabi niya. Iniiwasan mo ba ako, Miss Dominguez? Hindi naman po sa ganyan, sir. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan kay Jazz kaso basta na lang umalis yung lukaret. Aniya. Maiba lang, natulog pa si Margaret? Fortunately, yeah. After all the drama occurred, she was able to fall asleep on the couch. Pagod na pagod ito at kahit alam niyang okay ka na, nag-aalala pa din siya sa'yo. Kung sinunod mo lang ang payo ko, hindi sana to mangyayari. Oo, tama ka. Mag-iingat na ako sa susunod. Wala kang dapat ipag-alala, okay? Paninigurado niya, ngunit hindi tumitigil si Gabriel sa pangangaral sa kanya. Walang dapat ipag-alala? Munti ka na mapahamak. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinag-alala kanina. Munti ka na mawala sa akin. Paano kung hindi ka namin naligtas ni Jeffrey? Naisip mo ba kung ano mararamdaman ko, ha? Taimbagang na sermon ni Gabriel sa kanya. Bakit mo sinasabi sa akin to? Natatawantang tanong niya. Umiwas lang ng tingin si Gabriel at hindi umimik. Akala ko wala kang pakialam sa akin. Bakit parang nag-aalala ka? After a short silence, nagsalita ang lalaki. Tulad ng sinabi ko noon, mali ang ginawa mo sa nakaraan. Pero kahit ganun, bilang boss mo may pakialam pa din ako sa'yo. Siya naman ang halos mawalan ng kibo. Bawat salitang binitawan ni Gabriel ngayon ay parang dambanang nag-e-echo sa isip niya. Hindi man inamin ng diretsyo ng lalaki na labis ito nag-alala sa kanya
Ramdam pa din niya kung gaano ito kasinsero. Bigla-bigla may kung anong inilabas si Gabriel mula sa bulsa na suot nitong short. Here, take this. Inabot nito sa kanyang isang bracelet na napapalibutan ng shell na may iba't ibang hugis at kulay. Nagtataka niya iyong kinuha mula dito. Where did you get this? She asked. Your daughter made it. Tinulungan ko lang siyang itali yung bracelet. Hiniling nito sa akin na ibigay ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Of course I do. Thanks, Gabriel. Aniya habang sinusuot ng lalaki ang bracelet sa kanang braso niya. Duman lang talaga ako para ibigay sa'yo yan. Paano? Maiwan mo na kita? Sandali. Bago ito umalis ay nahawakan niya ito sa braso. Yes? She smiled tenderly. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Gabriel. Utang ko sa iyo ang lahat. You're welcome, Maria. A quick smile flashed on his face before he turned away. Tulala niyang pinanood ng paglayo ni Gabriel habang nararamdaman niya ang pag-init ng kaliwang pisngi. Hindi siya maaaring magkamali. Tinawag siya nitong Maria sa unang pagkakataon. Hindi niya inakala na muli niyang maririnig kay Gabriel ang pangalan na madalas nitong itawag sa kanya noong sila'y mag-asawa pa. Sa kabilang banda, dumating ang ikatlong araw nila Gabriel sa El Nido, Palawan. Maaga silang umalis ng resort para sa nakatakda nilang island hopping. Hinati ang kanilang grupo sa dalawa. Sakay ang magkahiwalay na bangka, nilibot nila ang ilang magagandang isla sa El Nido. Malamig at sariwang hangin ang tuloy-tuloy na humahampas sa mukha ni Maria sa kabila ng mainit na panahon. Tigaya kahapon ay mas payapa na ang daloy ng mga alon kung kaya't ligtas na maglayag sa malaasul na karagatan. Busog na busog ang kanyang mga mata sa naglalakihang mga bato at kuweba na matatagpuan malapit sa kanilang nadaraanan. Wow! Natutuwang reaksyon ni Margaret habang nakaupo sa tabi niya. Ang ganda-ganda po talaga dito, Mami. Para pong kagaya ito ng mga napapanood ko sa TV. Ang sarap po siguro manatili dito, Mami, no? Hinapit niya ng yakap ang anak sa likod. Hayaan mo. Balang araw, ibibili kita ng isla at payapa tayong maninirahan sa lugar na katulad nito. Maya-maya ay bigla siya napatingin sa lalaki na nakaupo sa tapat nila. Nahuli niya itong nakasulyap sa kanila. Ngunit agad din itong binawi ang mga mata na magtagpo ang kanilang tingin. 4 na isla ang malayang nabisita ng grupo ni Gabriel sa loob ng 5 oras na paglalayag. Binisita din nila ang Talisay Beach na matatagpuan sa Tapiutan Island. At ang panghuli nilang destinasyon ay ang Helicopter Island kung saan na-enjoy nila ang kulay gatas na buhangin at turkesang katubigan na kumikislap-kislap dahil sa refleksyon ng haring araw. Sinamantala nila ang pagkakataon na makakuha ng magagandang litrato na magkakasama bilang alaala ng kanilang pagbisita sa El Nido. Maria, tara maligo tayo! Ani ni Jazz matapos ang kanilang picture taking sa dagat. Naabutan siya nito nakatayo sa gilid habang inihahanda ang mga pagkain. Pasensya na Mars, pasma na ako ngayon. Kayo na lang muna nila Cynthia at Margaret ang maligo. Malungkot na pagtanggi niya. Tinapik ni Jazz ang balikat niya. Ayos lang, gets ka namin. Paano? Sa'yo ko muna iwan tong cellphone ko. Bahala ka kung gusto mo mag-selfie dyan sa gilid. Di lumaon ay naupo siya sa malaking bato. Aliw na aliw siyang pinapanood sina Jazz, Cynthia at Margaret na nagsasabuyan ng tubig sa isa't isa. Nanaig ang kahigikan ng 3 sa buong isla. Di niya maiwasang mainggit sa mga ito. Ibig man niyang sumama ay hindi niya magawa dahil mahigpit siyang pinagbawalan ni Gabriel na mag-swimming. She can't blame him though. Maybe it's just his way of protecting her from getting drowned again. Sinuyod niya ang dagat mula sa malayo at namataan niya si Jeffrey na papaahon matapos mababad sa tubig ng ilang minuto. Habang si Gabriel ay nananatili mula doon at sumisid papunta kay na Cynthia. Pansamantala niyang inalis ang kanyang atensyon sa karagatan at naglaan ng kaunting oras para tingnan ang mga litrato sa cellphone ni Jazz. Maya-maya'y tumigil siya nang maramdaman niya ang paglapit ni Jeffrey sa kanyang pwesto. Huminto ito sa harap ng lumang mesa na pinaglalagyan ng mga pagkain at kumuha ng isang slice ng pakwan. Ngumiti ito sa kanya. Oh, ba't umahon ka na agad? Tanong niya dito. Naupo ito sa tabi niya. I haven't eaten so much earlier. I feel thirsty so I left for a moment to take a slice of fruit, he said. How about you? Ba't nag-iisa ka dito? Ayaw mo bang samahan ng anak mo dun? Umiling siya.
Para namang papayagan ako ng boss natin na magtampisaw sa dagat. Ayaw nga akong pasampahin nun kahit sa mababaw. Ipinatong ni Jeffrey ang kamay nito sa balikat niya. Paano kung samahan kita? Siguro naman hindi na mag-aalala si Gabriel sa'yo gayong nandito naman ako. I don't think it's a good idea. Come on, please. Pamimilit pa nito pero hindi yun umubra sa kanya. Marami pang pagkakataon, Jeffrey. Babawi na lang ako sa susunod. Dito niya naramdaman ang paglaho ng kamay ni Jeffrey sa kanya. Tumingin ito sa kawalan. Subalit di niya mawari kung malungkot ba ito o nagtatampo sa kanyang mga sinabi. Tinapik niya ang likod ng lalaki. Look, I'm sorry. Alam ko mabait ka pero sapat na ang ginawa mo kahapon para ipakita kung gaano ka kabait. At naa-appreciate ko ang effort na ginawa mo para lang mailigtas ang buhay ko. Thank you so much. Wika niya na puno ng sinseridad. Bumaling ang lalaki at ngumiti na malapad. Bagay na hindi niya inaasahan. Wala yun. Kasama sa trabaho ko ang protektahan ka, hindi lang si boss. Pati na din ang taong malapit sa kanya. Unti-unti nag-iba ang timpla ng mukha ng lalaki. Hindi ito mapakali na parang may gustong sabihin. Nga pala Maria, medyo nakakahiya itong itatanong ko. At wala ako sa posisyon para makialam. Pero, nasan pala ang tatay ng anak mo? Bakit hindi mo lang nangangamusta? Nabigla siya sa tanong ng kaibigan. Bakit biglang naisip ni Jeffrey na usisain ang bagay na yon? Matagal siyang hindi nagsalita, hindi mawari kung ano ang kanyang sasabihin. Gayong hindi pa siya handang i-open up sa katulad ni Jeffrey na ilang linggo pa lang niya nakasama sa mansyon. Look, if you're not ready to open up, it's okay. I understand. I'm sorry for asking. Pagbawi nito at marahil na halata na nitong hindi niya pa kayang magsalita. Salamat sa pag-intindi, Jeffrey. By the way, can I take a few picture with you? If you don't mind. Alok nito sa katinurang gadget na hawak niya. Oh sure. Umusod siya sa natitirang espasyo nila ni Jeffrey habang nakatutok ang cellphone sa kanilang dalawa. Sa bawat click niya, iba't ibang pose ang kanilang ginawa. May nakangiti, may nakatawa at ilan sa mga yon ay nakawaki pa. It feels so good having him around. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagkailang kahit sobrang dikit nila sa isa't isa. Masasabi niyang komportable siyang kasama si Jeffrey. Busy kayo ah. Halos sabay silang nag-angat ng tingin ng lalaki. Hiling niya ay sakupin na siya ng lupa na mapansin niyang madilim ang ekspresyon sa mukha ni Gabriel. Boss, I haven't seen you coming, Jeffrey said to Gabriel, trying to make excuses. Sorry, Maria and I wala akong pakialam sa ginagawa niyo dito. Ano nito? Tawagin mo yung tatlo doon, sabihin mo kakain na. Yes sir. Tumayo si Jeffrey at tumalima na. Mabilis naman niyang isinilid ang cellphone sa bulsa. Huling-huli niya ang pagtitig sa kanya ni Gabriel at kaunti na lang ay magsasalubong na ang magkabilang kilay nito. What was that? Tanong nito. Nag-usap lang kami saglit ni Jeffrey sir. Paliwanag niya dito. Nag-usap lang kayo? Pero nakuha niyo pa mag-selfie dyan sa gilid. Ano yun? Naghaharutan kayo? Nabigla siya sa paratang ni Gabriel. Where on earth did it came from? Kasama ba sa patakaran nito ang pagbawalan siyang makihalubilo sa kung sino mang lalaki? Ganun na ba kalala ang trust issue nito sa kanya? Sir, I am not flirting with your bodyguard. Si Jeffrey mismo ang nag-alok sa akin na magpicture. At pumayag ka naman. Nakiusap sa akin yung tao. Ala ka naman tanggihan ko, di ba? She said sarcastically. Teka nga Gabriel, nagsiselos ka ba? Mabilis itong tumalikod at ibinalang ang tingin sa tanawin sa karagatan. Ba't ko naman pagsisilosan niyang si Jeffrey? Bodyguard ko lang yun. Tumayo siya sa likuran nito at bumulong. Exactly. Bodyguard mo lang siya. Pero halatang nababahala ka sa tuwing magkasama kami. Anong ibig sabihin nun? Humarap sa kanya si Gabriel nang may mas nakakakilabot na aura. Itinaas nito ang hintuturo malapit sa kanyang balikat. Iniinsulto mo ba ako, Miss Dominguez? Pero imbis na matakot at lumayo, ay kumuha siya ng ice cube mula sa styrofoam. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel na bahagyan nakaturo sa kanya. Dahan-dahan niya yung ibinaba. High blood na naman ang Gabriel ko na yan. Relax. Baka bigla kang atakihin yan. Kantsaw niya, saka inilagay ang maliit na yelo sa bibig ng dating asawa.
Dinura ng lalaki ang yelo sa buhangin. You! Kinindatan lang niya ito bilang ganti. Hindi na nakahiwit pa ang lalaki dahil dumating na ang iba nilang kasamahan. Kumuha siya ng tuwalya at ibinigay sa anak na basang-basa. Mommy? Yes, baby? May ginawa po ba kayo ni Mr. Gabriel? Bakit parang galit na naman po siya? Sinulyapan niya ang lalaki na ngayon nakatingin ng masama kay Jeffrey habang kumakain ng pakwan. Humagikik siya. Wala anak. Inagawan kasi siya ng pakwan kanina ni Kuya Jeffrey mo kaya ayan, mainit na naman ang ulo. Pabiro niyang sabi sa bata. Sa kabilang banda, ligtas silang nakabalik sa pantalan ni Gabriel at Margaret pagsapit ng alon. Nauna silang nakababa ng bangka at hinihintay nila ang pagdating ng grupo ni Jazz, Cynthia at Jeffrey. It was only a few moments before they saw another boat arrive. Sama-sama silang naglakad pabalik sa lote kung saan nila ipinarada ang sasakyan. Sana next time, madami pa tayong mapuntahang isla. Sambit niya sa dalawa. At sa susunod, magdadala na ako ng memory card ng hindi na pupuno ng pictures ang cellphone ko. Natatawang hirit ni Jazz. Si Cynthia naman ang nagsalita. Ate Jazz, pasahan mo ako ng pictures nating tatlo ha. Nalobat ako kanina kaya hindi ako nakapagtabi ng mga litrato. Sure. Pasahan ko din si Jeffrey kung maalala ko. May ilang litrato din siya dito. Kasama si Ate Maria. Eee! Nanunuksong wika ni Cynthia. Sinaway naman niya ang kaibigan. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makadinig sa'yo. Sino? Si Kuya Jeffrey? Eee! Biglang sumingit si Margaret. Hindi po ate. Si Mr. Gabriel po. Baka madinig niya kayo, magagalit na naman siya. Humagakpak ng tawa si Jazz habang siya ay mistulang ice cream na nagbabadyang matunaw sa kahihiyan. Tama ka dyan, Margaret. Buti pa tong bata, kabisado ang ugali ng... Napatda ito nang biglang lumingon si Gabriel. Matalim na tingin ang itinapon nito sa kanilang apat. Sabi ko nga mananahimik na lang kami, sir. Kabadong sabi ni Jazz sa lalaki. Namumula na siya sa kahihiyan at hindi kinaya ang kakulitan ng kanyang mga kasamahan. Nawating nila ang paradahan ilang sandali. Naunang sumakay sa front seat si Gabriel, katabi ang driver na si Jeffrey. Ang tatlo naman ay nasa backseat habang si Margaret ay nakakalong sa kanya. Saan na tayo ngayon, boss? Tanong ni Jeffrey sa lalaki. Sa resort muna. Mamaya na tayo mamili ng mga souvenir. Magpahinga muna tayo. Maya-maya, a sudden rattling sound from someone's phone prevented Jeffrey from turning on the engine. He excused himself and took a phone from his pocket. Sinagot nito ang tawag. Mang Jun? Bungod nito sa caller. Ha? What happened? Okay. Sasabihin ko si boss. Salamat. Anong sabi ni Mang Jun? Usisa ni Gabriel. May emergency daw na nangyari sa mansyon kaya kailangan na nating bumalik na Manila as soon as possible. Pabigat nitong wika na ikinabigla ng lahat. What kind of emergency? I don't know, sir. He never mentioned anything about it. He insisted that we should go home and see ourselves. In that case, inform my pilot and prepared my private jet. We're going back to Manila. Dahil sa mga nangyari, ay malabo na matuloy ang plano nilang mamili ng souvenir at ang pamamahinga nila matapos sa maghapong pagbababad sa araw ay kailangan muna nilang isantabi. Nangihinayang siya sapagkat plano niya pa naman sanang mamasyal kasama ang kanyang kaibigan, ngunit wala siyang kontrol sa mga nagaganap ngayon at desisyon ni Gabriel lamang ang masusunod. Habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng katahimikan sa maliit na espasyo ng sasakyan, inulan naman ng pagtataka ang mukha ng dalawang marites na nasa likod. Ano kayang tingin mong emergency? Bulong ng tanong ni Cynthia. Hindi kaya pinasok tayo na magnanakaw tapos kinuha lahat ng mamahaling gamit ni sir? Kinutosan nito ng mahina ni Jazz. Puha, paano mananakawan ng mansyon eh andun si Mang Jun? Isa pa, highly secured ang buong lugar na kahit sinong halang ang kaluluwa ay hindi makakapasok. Kaya malabo yung sinasabi mo. Sorry na, Ate Jazz. Nagsasuggest lang naman ako ng mga posibleng mangyari. High blood ka naman agad dyan. Nakakapraning naman kasi yung mga pinagsasasabi mo. Sa tingin mo ba, hahayaan ni Sir Gabriel na may ibang makapasok sa secret heaven niya ng ganun-ganun lang? Mag-isip ka nga. Hoy, tama na yan. Sita niya sa dalawa.
Wag na muna nating isipin yon. Ang importante, makauwi tayo ng ligtas. Alright? Kalma lang kayo. We're going to be fine. Tumango ang dalawa at hindi na nagsalita pa. Tumingin siya sa binata at pinanood kung gaano kabilis ang kanilang pagtakbo. Sinungaling na siya kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. The situation is not good. And the only way to find out what happened is to fly back home. Naiisip niya pa lang kung ano ang posibleng naghihintay sa kanila pagbalik ay kumakabog na ang kanyang puso. Gabi na nang nakarating sila ng Manila. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa subdivision ay dama na agad ang mabigat na pakiramdam na tila nagpapahiwatig na may naghihintay sa kanila sa mansyon. Ano man o sino man yun ay hindi niya alam. Bumusi na si Jeffrey sa gate at maya-maya'y bumukas din ito. Dire-diretso ang kotse papasok sa loob. Mula sa bintana, namataan nila ang isang BMW na nakaparada sa garahe. Dame! Napamura si Gabriel. Stop the car! Sumunod naman ang lalaki at inhinto ang sasakyan malapit sa harap ng mansyon. Naunang bumaba sina Gabriel at Jeffrey at sinalubong sila ng caretaker na si Mang Jude na halatang balisang-balisa. Dala ng kuryosidad ay nagdesisyon din siyang bumaba ng sasakyan. Sinundan nila ang kanilang amo na papasok sana sa loob pero isang matandang lalaki ay nabutan nilang nakasandal sa mismong pintuan ng bahay. Huminto si Gabriel sa entrance, kaharap ang matanda. What are you doing here? Is that how you greet your father, Gabriel? Kalmado ngunit mararamdaman ang lamig ng boses sa matanda nang sabihin niya yon. What brings you to my house, Dad? I thought you were busy running our business in New York. Naiiritang wika ni Gabriel. Sabihin na nating may nalaman akong balita tungkol sa pinaggagawa mong katarantaduhan. Nito mga nakalipas na linggo. Kaya pagdating ko dito, ay agad kitang pinatawagan sa caretaker mo para pauin ka. What are you talking about, Dad? Wala silang nadinig na tugon wala sa matanda. Pagkus tumingin ito sa likod ni Gabriel kung saan sila naroon. Kaagad naman namilog ang mga mata niya at natigilan sa kinatatayuan. Bagamat may katandaan na ito, ay hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura ng kanyang dating binan na minsan naghatid ng kilabot sa kanyang sistema. Can you give us a moment? Formal na pakiusap na matanda sa kanila. Tumango ang lahat at isa-isa nang umalis. Dumaan sila sa entrance kung saan nakatayo ang matanda. Akamang susunod siya kay Jazz at Cynthia pero bigla siyang hinarang na matanda. You will stay here. Bawiing sabi nito habang nakatitig sa kanya ng mataman. Hindi niya kinaya ang tensyon kaya binalingan niya si Jazz. Dalhin niyo muna si Margaret sa kwarto. Susunod na lang ako. Bilin nito at hinayaan ang bata na sumama sa dalawa. Hinintay nilang makapasok ang tatlo sa loob ng mansyon bago muling nagsalita si Don Ferdinand. Saan ka kumuha ng kapal na mukha para bumalik sa pamamahay ng aking anak? Diretsong tanong ni Don Ferdinand sa kanya na nagpatintig ng kanyang balahibo. It took a moment before she could respond. Mr. Goles, kung naisip niyo po na kaya ako nandito ay para kumbinsin si Gabriel na makipagbalikan sa akin, nagkakamali kayo. Sounds like something greedy person would say. Ferdinand commented. Ngayon mo pa bibilugin ang ulo ko, iha? Kabisado ko ang galaw mo. Sinadya mo magtrabaho kay Gabriel para kunin muli ang loob ng anak ko. At sa oras na bumalik siya sa'yo, ay saka mo huhut-hutan ng pera? Ang lakas ng loob mo. Dito na magsimulang tumulo ang luha niya. Biglang nanumbalik sa kanyang alaala ang senaryo noong minsan siyang ipahiya nito sa harap ng kanyang ina at ng nanay ni Gabriel 7 taon na nakaraan. Kung gaano kasakit ang binitawan nitong mga salita noon, gayon din kahapdi ang sugat na iniwan nito sa kanyang puso magpasa hanggang ngayon. Hindi niya inasahan ang masusunod na mangyayari. Dad, that's enough. Wala kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan ng kasambahay ko. Ikinagulat niya ang biglang pagsabat ni Gabriel dahil ang akala niya mananahimik lang ito sa gilid. Marahil ito lang yata ang hindi nagbago kay Gabriel. Malaki man ang atraso niya sa dating mister, sa huli ay pinili pa din ito ang panigan siya. Did I hear you correctly? Tumawa ng pagkakamatanda. Baka nakakalimutan mo. Munti ka nang masiraan ng bait noong kaiisip sa ginawa sa'yo ng oportunistang to. She took advantage of your kindness and convinced you to give her a lot of money. Nakipagsalo yan sa ibang lalaki habang kasal siya sa'yo. Tapos ngayon, ipagtatanggol mo siya sa harap ko? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka na natutog, Gabriel.
Dad, I'm not trying to defend her. Okay? Mali ang nakikita mo. Aksidente siyang hinire ni Jeffrey at kailangan ko ng kasambahay. Ano gusto mong gawin ko? Besides, Maria is a single mother. I let her stay and work here for the sake of her daughter. It's not your job to feed her daughter, iho. At hindi mo responsibilidad na dalhin ang batang yun sa Palawan, kasama ang nanay niya. Akala mo ba? Hindi ko malalaman lahat ng ginawa mo? Sinabi na sa akin ni Amara ang lahat. And you completely forget about her the whole time during the concert? Bakit? Dahil naging abala ka sa pakikipag-usap sa gold digger na to sa entablado? Saka siya dinuro na may puwersa. Choice kong isama si Maria para maging pansamantalang PA ko. At kaya siya nakaakyat sa stage ay dahil nasalo niya ang jacket na itinapon ko sa audience. Naiiling na nagpatuloy si Gabriel. As a matter of fact, you don't owe me explanation, Dad. It's not big deal. I'm standing by Maria not as her ex-husband, but as her boss. So stop meddling into my business. Hindi na ako yung dating Gabriel na alam mo. I know what I'm doing, Dad. Sa halip na makumbinsi ang matanda, ay lalo pang uminit ang dugo nito. Humakbang ito patungo kay Gabriel at kinuwelyohan ng anak. May karapatan akong makailam dahil anak ka ni Minerva. Ano nito? Huwag mong sabing hindi kita binalaan tungkol sa babaeng yan. Kita niyang hinawi ni Gabriel ang kamay ng matanda mula sa suot nitong polo. Kung nandito ka lang para pagsabihin ako, makakaalis ka na, Dad. Pabalang nasambit ni Gabriel sa ama. Hindi ako nagpunta dito para lang sermonan ka. Naparito ako dahil may inahanda akong sorpresa para sa'yo. Ano yun? Clueless na tanong ni Gabriel. Nandibago siya sa biglang pagbabago ng statement ni Don Ferdinand. Ang weird lang kung iisipin dahil kanina'y halos magwala na ito sa galit. Tapos ngayon tila nasasabik na nais nitong ipakita kay Gabriel. Tumalikod ang matanda at binuksan ang pintuan ng mansyon. Umatras ito ng kaunti upang bigyan sila ng daan ni Gabriel papasok sa loob. Sabay silang umabante at pagdating nila sa living room ay ito ang bumungad sa kanila. Bukod sa malaking maletang nakatayo sa sulok, isang mestiza ang naabutan nilang nakaupo sa couch. Kita niya nagtama ang paningin ni Gabriel at ng babaeng yun at maski siya ay nagulat sa presensya nito. Amara? Bungad ni Gabriel sa kasintahan. Babe! Sinugod ni Amara ng yakap ang lalaki habang umiiyak. Anong ginagawa mo dito? Kumalas si Amara mula sa nobyo. Humarap ito sa kanila habang mugto ang mata at nagkalat ang makeup sa buong mukha ng dalaga. Nagka-problema kami ni daddy ko at sa galit niya pinagbawalan niya ako mag-stay sa condo. Kinausap niya din ang ilang hotel owners to make sure na hindi ako makakasampa sa kahit saang hotel. Wala akong ibang malalapitan. Kaya nang kumustahin ako ni Tito Ferdinand sa phone, naglakas loob akong humingi ng tulong. Mahabang paliwanag nito sabay biling sa matanda. So, you're saying that my father agreed to help you by letting you stay in my house? Precisely. Sabat na matanda. I don't think your ex-wife wouldn't mind if your girlfriend live with you for a while. Tama ba ako, Miss Dominguez? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanilang tatlo. Subalit kay Gabriel siya nakafocus. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito na para bang ayaw na nito maipit sa ganitong sitwasyon kasama ang bagong minamahal. Hindi man masabi sa kanya ni Gabriel ang harapan, ramdam niyang tama ang kanyang hinala. Gustuhin man niyang kumontra sa kagustuhan na matanda, ay wala siyang kakayahan para gawin iyon. Aware siya na isang pader ang kanya babanggain sa oras na magkamali siya ng isasagot. Yes, Mr. Gales, I don't mind staying here for a long time as she can. Napipilit ang bigas niya na ikinatuwa naman ng matanda. Good, yan ang gusto ko madinig. After all, as a co-owner of this house, I can decide who stayed here or not. At bilang kahati mo sa ownership nitong mansyon, karapatan ko ding hayaan si Maria na manatili dito. At ako lamang ang pwede magpalayas sa kanya. Maring wika ni Gabriel na nagpalakas sa kanya. We'll see about that. Kampanteng saad na matanda at basta na lamang tumalikod at naglakad balabas ng walang paalam. At this point, tanging sila lamang ni Amara at Gabriel ang naiwan sa salas. Gaya ng dati ikinawit na naman ng dalaga ang braso kay Gabriel habang nakasandal ang mukha nito sa balikat ng lalaki. I bet you're hungry after a long flight. What do you want for dinner? Naglalambing na tanong ni Amara sa nobyo. Kita niya na pabuntong hininga si Gabriel.
Nothing, wala akong ganang kumain. Mauna na ako sa kwarto. Matamlay nitong sagot. Basta na lang itong kumalas kay Amara at umakyat sa taas. Sir? Tawag niya dito nang dumaan sa harap niya na parang hangin. Hindi ito sumagot, pero nang malapit na nitong marating ang second floor, ay saglit itong huminto at lumingon sa kanyang direksyon. Good night, he said to her. Bumuhos ang pagkaalala niya kay Gabriel. Halatang hindi ito nagugustuhan ng mga nangyayari at ganoon din naman siya. Akala niya, magtutuloy-tuloy na ang magandang samahan nila ngunit sa isang iglap ay hinadlangan yon ng tadhana dahil sa biglang pagpasok ni Amara sa eksena. Malaking adjustment ito para sa lahat ng nasa bahay. Lalo na sa kanya na naging bahagi ng buhay ni Gabriel noon. Dito na masusukat ang kanyang katatagan. At kung hanggang kailan niya matitiis ang ugali ng bagong babae sa buhay na dating asawa. Are you gonna stand there forever? Pagtataray ng dalaga, itinuro nito ang pulang maleta na nasa sulok. Take my luggage into my boyfriend's room. Maria the housemaid? Yes, Miss Amara. Nakatungong sabi niya bago kinuha ang bagahe nito at sumunod sa dalaga paakyat sa ikalawang palapag kung saan ang kwarto ni Gabriel. Kung siya ang tatanungin, hindi niya gusto ang ideya ni Amara na dumikit kay Gabriel ngayong gabi. Iniisip niya pa lang kung anong maaaring gawin ni Amara ay naninikip na ang kanyang puso.